beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe ito, mga kababayan. Oo, sino itong nadidimanda ngayon at napapabalita na tila ba isusunod ho ni Pangulong Bongbong na masisibak, mga kababayan. Ano? Oo, yung nabasa ko kanina si General Jean Fajardo, mga kababayan, oo, natanggal na rin ho sa kanyang pagiging spokesperson. Ano? Ganun talaga, mga kababayan. Pag bagong administrasyon, bago rin yung tauhan. Ganun, ano? So ngayon, mga kababayan ko, puntan na natin. Grabe ito, mga kababayan. Oo, eto ho, mga kababayan ko. Oh, eto na. Pasok! Naku, nasan ka na? Yan. Oh, wait. Oh, bakante. Eto na. Oo, mga kababayan, basahin natin. Umiinit ang usaping hingil kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Parinawa, mga kababayan, mawala na to. Oo. Matapos maiulat na ilalim siya sa preventive suspension na nagbunsod ng panibagong espekulasyon ukol sa posibleng pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nako, grabe. Umuugong na suspendido Herbosa na mumurong sumunod kay Torre. Sabi rito, mga kababayan ko, ano sa palagay ho ninyo? Dapat ba nasibakin na ito? Ako, mga kababayan, nararapat lang ho. Bakit tukan nyo? Mga kababayan, napakarami na hong mga kapalpakan ng ginagawa nyo ni. Ayan, mga kababayan, meron pa hong bago, mga kababayan. Oo, meron pa hong kinakaharap itong criminal and administrative complaints. Nako, na pinail, mga kababayan, ng mga, ako'y naniniwala, ng mga nag-file dito ay mga tauhan mismo ng Department of Health. Mga kababayan, at ito, mga kababayan, yung dokumento, yung reklamo, mga kababayan. Ayan, nakaw, mga kababayan ko. At syempre, hindi ho makakalagpas yan dito kay sa mga chismoso, mga kababayan, ano? Ha? Oh, ano? Ha? Oh, eto na, mga kababayan, hayaan mo na. Black banda na project, hayaan mo na. Oh, bumanat sila kung anong gusto nilang banat. Oh, eto na, mga kababayan, sabi ho, mga kababayan ni Ramon Tulfo, ang balitang ito ay galing sa online Abante. Umiinit ang usapin hingil kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa matapos maiulat na sinailalim siya sa preventive suspension na nagbunsod ng panibagong espekulasyon ukol sa posibleng pagbabago sa gabinete. Umiinit ang usapin hingil kay Health Secretary Herbosa matapos maiulat na yan na nga, na nagbunsod panibagong espekulasyon, nagkapagtataka na ginawang secretary ng Department of Health itong si Ted Herbosa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya? Siya ay, basahin nyo, mga kababayan, eto, sisibakin na nga itong si Herbosa. Dapat naman, Kasi, mga kababayan, napakarami na ho netong mga atraso, Oo, sa totoo lang. Yung mga gamot, mga kababayan, una dyan, abay nililibing neto, Oo, para ho mapagtakpan yung pong yung mga katarantaduhan nito. Opo, mga kababayan, kasi ho, dapat ito talaga ako, sasang-ayon ako rito. Bakit ba ito, napaupo pa ni Pangulo, Sabi rito, mga kababayan, nakakapagtaka na ginawang secretary ng Department of Health itong si Ted Herbosa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, siya ay sinipa sa DOH bilang undersecretary noong panahon ni Pinoy dahil sa matinding korupsyon. Bye-bye, partner. So, yon, isang little bird sa DOH ang nagsabi sa akin, ayan, mga kababayan, sabi rito, maliit, hindi ko mabasa. Oo, isang little bird sa DOH ang nagsabi sa akin
na muntik nang maihi sa pantalon itong si Herbosa nang tinutukan siya ng baril ng isang supplier ng medisina dahil daw dinouble cross niya ito. Grabe, no? Matindi. Napakawalang ya, mga kababayan, ano? Ha? Mga walang ya. Oh, yan, mga kababayan ko. Nagdo-double cross. Tinanggap daw ni Herbosa ang suhol para paboran niya ang supplier. Pero binigay niya ang kontrata sa iba. O doble-doble kita niya. Mga kababayan, ano? Doble-doble ang kita niya. Grabe. Mga walang ya talaga no? Oo. Nako, meron pa ho. Oo, abangan niyo sa Sabado. Ito naman ho ay sa Department of Education na minana ng nako, ewan ko. Oy, Secretary Angara, abangan mo yung expose. Maraming mga magsasalita, hindi lang ho, ang dami. Oo, ang dami na ngayon na nagsasalita tungkol sa mga korupsyon ng mga ahensya ng gobyerno. Oo, buti naman pinangunahan ho ni Pangulo at hindi kinukonsinti ni Pangulo itong mga ito, no? Oo, dapat lang talaga mawakasan na ito. Sa totoo lang, matagal na ho itong problema ng bansa eh. Yung pong corruption talaga eh. Na minsang may nangako na 3 to 6 months daw eh, matatapos eh. Mga kababayan, lalong lumala ng lumala. Kita nyo, mga kababayan ko, eto tulad ni Herbosa ngayon, mga kababayan, nanganganib na hong masibak. Dapat lang, Mr. President, dapat lang talagang sibakin mo ito. Oo, matindi ito. Oo, ang daming issue ng korupsyon eh. Kita nyo. Isa pa, yung bubang mga gamot na mga nililibing niya, mga kababayan, natalakay na rin natin yan eh. Yung pong kanyang opisina ay ginagawang beauty contest eh. Saan kayo nakakita ng DOH Secretary, mga kababayan, na pwede ang magpa-beauty contest? Di, natalakay na rin ho natin yan. At isa pa, ayon sa ating bubwit, di umano'y pati ho yung kanyang ex, ex, ibig sabihin ex-jowa, ex-asawa, mga kababayan pinag-uupisina niya sa kanyang opisina eh. Naku, mga kababayan ko. Ewan ko na lang. Mr. President, actionan mo na ito. Baka naman pwede mo nang tuluyan. Total naman marami ng issue ito. Di ba? Marami ng issue, tuluyan mo na. Wag na yung gani-ganito, yung mga may pagani-ganito pa na umuugong na suspendido, Herbosa, namumurong sumunod kay Torre. Tuluyan mo na. Yung mga ganitong mga klaseng mga membro ng gabinete mo, membro ng gabinete mo, hindi na makakatulong ito. 'Di ba? Delia Gomez, Lete Alyabo, at sa inyo pong lahat ng mga bagong dating Alicia Duran, paki-shoutout naman sila diyan. Lucy Menagawa, paki-shoutout sila. Grabe, mga kababayan. Ngayong naumpisahan ho ni Pangulo ang mag-expose sa mga expose niya na mga kurakot sa gobyerno, ngayon naglalantaran na. Ano kaya susunod? Ano po mga kababayan? Bukod sa DPWH, DOH, DepEd, mga kababayan, DOTR kaya? Mga kababayan? DOT kaya? Mga kababayan ko? Nako, ewan ko na lang, buti bubwit ni Boss Mike, magaling magbigay ng, syempre, yung iba, syempre, hindi nila kayang unawain pa, nauunawaan ko naman sila. Kasi may mga hindi nakakaunawa ng mga ini-expose natin dito. Mga kababayan, hindi naman tayo magsasalita ng galing lang sa panaginip, Syempre, mga kababayan, kailangan, sinisigurado natin na yung mga sinasabi natin dito, magkakatotoo. Di ba? Kahit man alam natin na magkakatotoo, mga kababayan, tayo nag-iingat pa rin. Di ba? Baka nga, di ba? Bureau of Custom, yan, sabi ni Paul Magalong, isa pa yan. Anak ng pating na yan, talagang kailangan tong bulabugin lahat ni Pangulo. Biruin nyo, mga kababayan,
Kasi ganito nangyari kay Pangulo eh. Ha? Pag upo niya, napakarami hong iniwang problema ni Digong. Ano po? Sinimot po yung pondo. Hindi ho makagalaw ang Pangulo. Tapos po mga kababayan, puro problema ang inayos ni Presidente. Ano po? Tapos ho mga kababayan eh. Oh, 'di ba? Yung sinabi mong NBI, iniiyak ng hindi naman, uy! Anong iniiyak ang Kuwan Takrot? Naniniwala na yawn. Tanungin mo siya, naniniwala ka na ba sa sinabi ni Mike Cervera kamo na maaari, Hindi ko naman sinisigurado eh. Maaaring sa NBI siya. Oh, 'di ba? May posibilidad na maaaring tanggapin at hindi. Maaaring sa iba o hindi, 'di ba? Commission on audit. Nako, isa pa 'yan. Dapat ho 'yan mga kababayan eh. Biruin nyo pati lisensya, ng mga construction na firm, tulad ng PICAB, mga kababayan, grabe. Nagbebenta sila ng peke o nagbebenta sila ng mga lisensya, mga kababayan. Grabe, mga kababayan. Paano kaya tayo uusad nito kung ang pera ng Pilipinas ay napupunta lang ho sa iilang tao? Alam nyo, ako'y naniniwala, mga kababayan, na ang Pilipinas talaga mayaman eh. Ang problema lang ho, mga kababayan ko, ay talagang ang nangyayari dito sa malubha, matindi, talamak na korupsyon eh. Mga kababayan, paano masusolusyonan nito? Sana mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay magawa yung kanyang nais na bago siya mawala sa kanyang pwesto, abay matapos itong suliranin na ito ng bayan na ito. Opo ubos ang kaban ng bayan sa pamamagitan ho ng korupsyon talamak ho Matindi Matindi mga kababayan ko Ibang klase. Oo. Alam nyo mga kababayan ko, ako'y bumibilib ho kay Pangulo dahil naglakas ng loob na siya mismo ang maglantad nito. Ano po? Piruin ninyo, i-connecta nyo mga kababayan ko sa mga sinasabi ko sa inyo nun. Si Pangulong Bongbong mga kababayan, ayaw na sa pera niyan. Kaya ho, etong mga walang naku, meron pa akong naririnig mga kababayan baka pag sinabi ko sa inyo, baka magalit kayo sa akin. Mga kababayan, may tumatanggap sa mga ibang mga ahensya, buwan-buwan, bilyon-bilyon. Grabe. Oo. Kaya, di ba? Tsaka na natin na talakayin yan, mga kababayan ko. Pero talaga, nakakalungkot din talaga Oo. Sana talagang may masampulan si Pangulong Bongbong Marcos para mawala na ho itong sobra sa pangungurakot nila. No? Mga kababayan? So, ayan ho Abante News ho, nagsasabi niyan. No? Ugong-ugong. Tuluyan mo na. Mr. President, tuluyan mo na yan. Oo, hindi na nakakatulong sa iyong departamento yang si Herbosa. Bukod po mga kababayan dito sa mga usapin na mga grabe, nagpapa-beauty contest tapos sa beauty contest daw mga kababayan ay namimili ng mga chika babe. Grabe, no? Mayroon pa raw pong di umanong bugaw ito Oo, mayroon pong spatter daw po ito ng mga chika babe na bebembangin Oo, mga kababayan. Di umano'y mga kababayan, may spatter o may bugaw itong si Herbosa sa mga bebengbangin niya. Naku, mga kababayan ko. Alam nyo ngayon, mga kababayan, sa sobrang hirap, abay marami hong mga Magdalena Oo. Yung bang akala nyo, mga kababayan, sa mga litrato, sa mga pinapanood nyo na, mga pinapalo nyo na magagandang babae, akala nyo, mga kababayan, disenteng-disente, Pero mga kababayan ko, ito lang sasabihin ko sa inyo, magtrabaho tayo ng maigi. Bawal sa atin ang magtatamad-tamad. Dahil po mga kababayan, kailangan pa ng mga politikong yan ng mga
mga kawani ng gobyerno, yung pambuhay nila sa mga babae nila. Opo, tayo ho tumutustos dun eh. Sa totoo lang, tayo ang tumutustos. Oo. So, mga kababayan ko, sipagan pa natin para madagdagan pa yung mga babae ng mga yan. Para ho madagdagan pa. Sabi ko nga kanina, para madagdagan pa ho yung mga pambili nila ng mga bag nilang mamahaling. Oo, kailangan makabili pa sila ng Hermes na ipagyayabang sa social media. Mga inang mga hayop na to, Boss Mike, oh. Oo nga sa totoo lang Oo, ayoko hong magmura. Pero sa isipan ko, talagang minumura ko na sila. Grabe. Pera ng bayan, oo, totoo yun. Pero sila lang, mga kababayan, ang tumatamasa, ang nakikinabang iilan. Tapos yung ilan nating mga kababayan, nandoon, umaasa na mabigyan ng ayuda. Umaasa sa bibigay sa kanila na para bang sila pa yung pong namamalimos ng tulong sa mga politiko, sa kawani ng mga gobyerno. Ina talaga. Tapos mga kababayan, makikita natin yung mga kababayan natin talagang alam niyo yun, sa isang araw hindi na makakain. So nandoon na ho lahat mga kababayan, yung depresyon, yung stress, hindi na ho sa sobrang lipas ng kain, nasisiraan na ng ulo Tapos doon na ho papasok mga kababayan, makakagawa na ho ng masama dahil po kalam ng sikmura. No, mga kababayan ko. Ay nako, sana sibakin lahat Pero alam nyo, uulitin ko lang sa mga nagagalit pa rin kung bakit nasibak natanggal ho sa pagiging PNP chief si General Torre, wag ho kayong magalit. At wag kayong malungkot dahil may plano nga po si Pangulo dyan. Ulit-ulit yan. At wag ho kayong magagalit dito sa bagong PNP chief dahil po yan ay best friend ni General Torre kahit itanong nyo pa sa kanya. Mga kababayan, mag-best friend po yan si General Nartates at saka po si General Torre. Wala pong masamang tinapay sa kanilang dalawa. Oo para hindi ho kayo mamali. Maniwala ho kayo sa akin. Oo, hindi ko ho kayo ipapahiya. Hindi ko ho kayo ipapahiya. Di po ba? Elisa Mendoza minsan madadala ka rin kasi sa totoo lang maaway na ako sa mga mga kababayan natin. Sa totoo lang, kaya minsan ayoko lumabas ng bahay Paglabas mo ng bahay, mga kababayan, makikita mo na yung ating mga kapwa Pilipino na nahihirapan pero itong mga hinayupak na mga politikong ito, mga kawani ng gobyerno, abay tira pa rin ng tira tira pa rin ng tira sa kaban ng bayan. Biruin nyo, ang tinitira ho nila, hindi naman ho libo. Bilyon. Oo, bilyon. Mga kababayan ko lalo na ho si Digong. Si Digong ho, trilyon Di po ba? Yan, mga kababayan, sana sibakin na yung hayop na yan. Our beloved Boss Mike Cervera.